Noong January 1, 2021, madaling araw sa Canton, Georgia, isang tahimik na bayan malapit sa Atlanta, kung saan mismo naganap ang isa sa pinakakakaibang kaso ng home invasion sa kasaysayan ng estado. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Morgan Metzer ay isang ina dating may asawa at ordinaryong babaeng namumuhay ng tahimik matapos ang paghihiwalay niya sa kanyang asawang si Rodney Rod Metzer. Sa gabing iyon, siya ay nag-iisa sa kanilang bahay. O kaya naman, iyon ang akala niya. Habang tulog, may bumungad na anino sa kanyang kwarto. Isang lalaking nakaitim, nakamaskara, tumayo sa may pinto niya. Bago pa man siya makareact, sinugod siya ng lalaki at pinagsuntok gamit ang hawak nitong baril. Sinabi ni Morgan sa mga investigador na parang boses ni Batman ang boses ng lalaki. Malalim, kakaiba, parang sinadyang palitan. Habang sinasaktan siya, tinali ng attacker ang mga kamay niya gamit ang zip ties. Sinubukan pa siyang sakalin ng 2 beses. Pagkatapos, nilagyan siya ng pillowcase sa ulo at dinala palabas sa likod bahay sa may deck. Huwag kang gagalaw hanggang marinig mo ang 2 beses na honk ng kotse, kundi papatayin kita, banta ng lalaki bago ito umalis. 40 minuto siyang nag-iisa sa lamig, hindi alam kung mabubuhay pa siya. Pero pagkatapos, may narinig siyang yabag papalapit at isang boses na kilala niya. Honey, anong nangyari? Ang kanyang ex-husband na si Rod Metzer biglang sumulpot, animoy bayani na dumating sa tamang oras para iligtas siya. Tinawagan niya agad ang 911. Dumating ang mga pulis at sa unang tingin, parang si Rod ang bida ng gabing iyon. Pero hindi nagtagal, nagsimulang magtanong ang mga investigador. Bakit narito si Rod kung sabi ni Morgan sa bahay ng magulang niya siya matutulog? Paano niya nalaman kung saan siya pupunta? At bakit siya dumating ng eksaktong sandali pagkatapos ng atake? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang magbubunyag ng isang kakilakilabot na plano. Isang plano na binuo ng taong akala mo'y pinakamalapit sa biktima. Habang nasa ospital si Morgan, kinukwento niya paulit-ulit sa mga investigador ang detalye ng pangyayari. May isang bagay siyang hindi niya makalimutan. Ang boses ng umatake sa kanya. Sinadya itong palitan, pero sa kabila nito, may pagkakahalintulad ito sa boses na matagal na niyang kilala. Sinimulan ng mga pulis ng Cherokee County Sheriff's Office ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Rod Metzer mismo. Ang lalaking nagligtas umano kay Morgan. Pero may mga bagay na hindi nagtutugma sa kwento niya. Una, bakit siya nandoon sa bahay ni Morgan ng gabing iyon? Ang paliwanag niya, ugali lang daw niya iyon. Kahit alam niyang sinabi ni Morgan na sa bahay ng magulang niya ito matutulog. Pangalawa, bakit siya dumating ng eksaktong sandali pagkatapos ng atake? Parang alam niya mismo kung kailan sasapit ang tamang oras? Dahil dito, nagpasya ang mga investigador na humingi ng search warrant para sa apartment, kotse, cellphone at laptop ni Rod. At doon nagsimulang bumagsak ang kanyang alibay. Sa kanyang internet history, natagpuan ang mga kakaibang search. Paano baguhin ang tunog ng boses? Paano makuha ang simpatiya ng dating asawa? At mga search tungkol sa pagpigil o pagsakal sa isang tao. Hindi ito ordinaryong mga bagay na hahanapin ng isang taong walang kinalaman sa krimen. Pero mas nakakagulat pa. Natuklasan din nila na bago pa man mangyari ang atake, gumawa umano si Rod ng kwentong may terminal cancer siya. Isang malaking kasinungalingan na ginamit niya para makuha muli ang atensyon at simpatya ni Morgan. Nang hindi umubra ang taktikang ito, doon umano nagsimula ang mas madilim na plano. Sa apartment ni Rod, natagpuan ng mga investigador ang isang bag ng zip ties.
kaparehas ng ginamit sa pagtali sa mga kamay ni Morgan. Sa crime lab, sinuri nila ang isang piraso ng zip tie na natagpuan sa apartment niya at nang ikumpara ito sa mga zip tie na ginamit sa atake. Eksaktong tugma ito. Parang magkadugtong na piraso ng parehong tali. Ang ebidensyang ito ang nagpalakas sa hinala ng mga pulis. Hindi tagalabas ang gumawa ng krimen. Ang tunay na akusado ay ang taong tumawag sa 911 mismo, ang taong nagpanggap na bayani. Ngunit ito lang ang simula. May mas maraming ebidensya pang kailangang tipunin bago sila ganap na makakasigurado. At habang lumalalim ang investigasyon, lalo ring naiintindihan ni Morgan na baka hindi lang siya biglang naatake ng random. Baka mula pa noon, dahan-dahan na siyang minamanipula. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabubuo sa isipan ng mga awtoridad ang larawan ng isang lalaking nagplano ng matagal bago pa man dumating ang gabing iyon. Ayon sa mga prosecutor, hindi biglaan ang desisyon ni Rodney Metzer. Bago pa man mangyari ang atake, sinubukan niya munang bumalik kay Morgan sa pamamagitan ng kasinungalingan tungkol sa kanyang kalusugan. Sinabi niyang may terminal cancer siya. Umaasang mahahabag at babalik sa kanya ang dating asawa. Pero hindi ito naniwala ng buo at hindi rin siya bumalik. Sa halip, nanatili siyang determinado na makipaghiwalay. Isang araw bago ang atake, muling sinubukan ni Rod na makipag-ayos kay Morgan. Muli, tinanggihan siya. At doon umano nagsimula ang huling bahagi ng kanyang plano. Ayon sa Cherokee County District Attorney, sadyang pinag-aralan ni Rod kung paano papasok sa bahay ni Morgan nang hindi nahahalata. Sinaliksik din niya kung paano baguhin ang tono ng kanyang boses upang hindi siya makilala kapag nakita na siya ni Morgan. Bukod pa rito, nag-research din siya kung paano epektibong pigilin o pansamantalang mapaso ang malay ng ibang tao, kaalamang gagamitin niya sa pisikal na pananakit kay Morgan. Sa gabi ng atake, pumasok si Rod sa bahay habang nakamask, dala-dala ang baril. Sinugod niya si Morgan, pinagsuntok gamit ang hawak na baril at sinubukang sakalin ng 2 beses. Pagkatapos, tinalin niya ang mga kamay nito gamit ang zip ties na dala niya mismo mula sa kanyang apartment. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano niya. Matapos siyang saktan at itali, kinuha niya si Morgan, nilagyan ng pillowcase ang ulo nito at inilabas sa likod bahay. Binantaan niya itong huwag gumalaw hanggat hindi niya naririnig ang 2 honk ng kotse, kundi papatayin daw niya ito. Pagkatapos nito, iniwan niya si Morgan sa lamig at bumalik sa kanyang sariling sasakyan. Naghintay siya ng ilang minuto, sapat na oras para tuluyang mawala ang bakas ng kanyang pagkakakilanlan bilang tunay na umatake. At doon na siya dumating bilang bayani, dala ang kwentong siya raw ang sumagip kay Morgan. Ito ang plano, saktan siya, takutin, pagkatapos ay iligtas siya upang maramdaman ni Morgan na muli siyang mapagkakatiwalaan na siya pa rin ang taong dapat niyang balikan. Isang malamig, kalkuladong pagtatangka na gamitin ang trauma bilang instrumento ng pagbabalik loob. Ngunit sa halip na maniwala, dahan-dahang nabuo sa isip ni Morgan ang katotohanan. Ang paraan ng paggalaw, ang boses, ang bawat detalye, lahat ay tumuturo sa iisang tao. At ang mga ebidensyang natagpuan ng mga investigador ang siyang tuluyang magpapatunay dito. Matapos ang linggo-linggong investigasyon, sapat na ang ebidensyang natipo ng Cherokee County Sheriff's Office at ng Cherokee County District Attorney's Office upang harapin si Rodney Metzer sa mga kasong kriminal. Ang tugma ng zip tie mula sa kanyang apartment patungo sa mga ginamit sa pagtali kay Morgan, ang kanyang internet history, at ang mga hindi magkatugmang detalye sa kanyang kwento
Lahat ito ay bumuo ng isang matibay na kaso laban sa kanya. Inaresto siya at kinasuhan ng maraming bilang ng krimen, kasama na ang aggravated assault, kidnapping at iba pang kasong may kaugnayan sa karahasan sa tahanan. Ayon kay Rachel Ash, Deputy Chief Assistant District Attorney para sa Cherokee County na eksklusibong humahawak ng mga kaso ng domestic violence, overwhelming ang ebidensya laban kay Rod sa punto na tinawag pa niya itong panaginip ng isang prosecutor dahil sa kalinawan ng mga katibayan. Bago pa man dumating sa paglilitis, nagpasya ang prosekusyon na alukin si Rod ng plea deal, hindi lamang para mapabilis ang proseso, kundi upang bigyan din si Morgan ng mas mabilis na pagsara sa napakahirap na karanasang ito. Noong August 4, 2021, umamin si Rodney Metzer sa kabuuang 4-3 na kaso kaugnay ng pananakit kay Morgan, pati na rin sa mga larawang natagpuan sa kanyang telepono na itinuring na paglabag sa pagkapribado nito. Mabilis niyang tinanggap ang plea deal, walang mahabang paglilitis, walang patuloy na pagharap sa publiko sa hukuman. Bilang resulta, hinatulan siya ng 70 years hanggang 25 years dito, ay itatakda sa loob ng kulungan, walang karapatan sa maagang parol sa karamihan ng panahong ito, at ang natitirang 45 years ay ilalagay sa probation kapag siya ay lumabas na. Para kay Morgan, hindi lamang ito naging usapin ng legal na hustisya. Ito rin ay naging usapin ng personal na pagbangon. Sa kanyang victim impact statement sa hukuman, buong tapang niyang sinabi ang kanyang saloobin tungkol sa naging asawa. Ito ay parang kamatayan. Nawala ko ang aking asawa. Patay na siya para sa akin. Isang malinaw na hudyat na kahit anong pagsisisi pa ang ipakita ni Rod, wala nang mababawi sa tiwalang nasira. Ngayon, itinuturing ni Morgan Metzer ang kanyang sarili bilang buhay na patotoo na maaaring makaligtas at makabangon ang isang tao kahit sa pinakamadilim na sandali. Idinedikada niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa ibang kababaihang dumaan sa katulad na sitwasyon ng domestic abuse at manipulasyon at sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ang kwento niya ay naging paalala sa marami na kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa estranghero, kundi sa taong pinakamalapit sa iyo. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.